Mayroon siyang lahat ng kayang bilhin ng pera, pribadong eroplano, marangyang mga damit at isang apelyidong nagbubukas ng bawat pinto bago pa man siya makalapit. Ngunit sa kaloob-looban, siya'y gumuho, pumapalya sa lahat ng klase. Naghihingalo sa sariling katahimikan, lahat ay sumuko na sa kanya, ang mga guro, ang mga kaklase, pati na rin ang sariling ama niya, hanggang isang tahimik na hapon sa pinakaliblib na sulok ng paaralan may isang tagalinis, isang matandang babae na bihira mang mapansin na nagsabi ng isang bagay na tumama sa kanya ng mas malakas kaysa anumang sinabi ng guro. Akala niya naroon lang ito upang magpunas ng sahig. Hindi niya alam na pupunasan din nito ang lahat ng paniniwalang pinanghahawakan niya. Ang pangalan niya ay Mario Alvarez, ang nag-iisang anak ni Carlos Alvarez, isang tech billionaire na palaging nasa pabalat ng Forbes, kasing regular ng pagbabago ng mga panahon. Lumaki si Mario sa mundong puno ng karangyaan, pribadong eroplano, mamahaling pagkain, at mga kaarawang puno ng mga artista. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay na kulang, dahilan para mabuhay. Isang layunin. Sa edad na 17, nag-aaral siya sa isa sa pinaka-eksklusibong high school sa Atlanta. Hindi dahil pinaghirapan niya ito, kundi dahil ang apelyidong Alvarez ay parang gintong tiket. Walang kailangang pagsusulit o interview. Isang bank transfer at isang sikat na apelyido ang gumawa ng lahat. Sa loob ng mga marmol na pader ng paaralan, sa ilalim ng mga larawang nakasabit ng mga makapangyarihang alumni, kapansin-pansin si Mario, ngunit hindi sa magandang paraan. Kilala siya sa 3 bagay: ang kanyang mayabang na ugali, ang mga designer na damit at ang kanyang bagsak na marka. Pinalulusot siya ng mga guro, hindi dahil nararapat, kundi dahil sa takot. Ngunit wala siyang pakialam. Bakit nga ba siya dapat mag-alala? Balang araw, mamanahin niya ang isang imperyo. Ano ba naman ang marka kung ang apelyido mo ay kayang magpatibok ng bundok? Tinatawanan niya ang mga guro, binabaliwala ang mga kaklase, halos hindi nakikinig sa klase. Kumilos siya na para bang nakatataas sa lahat. Sa isang pagpupulong kasama ang guidance counselor tungkol sa kanyang mga bagsak na grado, nakasandal siya at mapangutyang nagsabi, "Pwede kong bilhin ang paaralang ito kung gusto ko. Ano bang mababago ng marka?" Kumalat ang linyang yon sa buong paaralan, ngunit walang naglakas loob na kumontra. Mula guro hanggang estudyante, lahat nag-iingat sa kanya. Walang gustong makagalit sa pamilya Alvarez, lalo na kung nakasalalay ang malalaking donasyon. Sa bahay, hindi rin mas mabuti. Ang kanyang ama, si Carlos, ay isang matigas na tao. Walang emosyon, kalkulado. Isang bilyonaryong umangat mula sa wala at walang pasensya sa kahinaan kahit sa sariling anak. "Isa kang kahihiyan," ani Carlos isang gabi matapos makatanggap ng panibagong tawag mula sa paaralan. "Kung nagtatrabaho ka para sa akin, matagal na kitang tinanggal." Nag-roll ng mata si Mario at nakahalukip-kip. "Pero hindi ako empleyado mo, anak mo ako." Hindi kumurap si Carlos. Walang pakialam ang mundo. Kung hindi ka magiging isang tao, isa ka lang magiging spoiled na bata na may malaking pangalan pero walang gulugod at hindi kita ililigtas. Umalingaw-ngaw ang katahimikan pagkatapos ng mga salitang iyon. Hindi siya nagbibiro, seryoso siya. Kinabukasan, pumasok si Mario sa paaralan na parang walang nangyari. Pumarada sa staff lot gamit ang kanyang Audi, isang regalo noong kaarawan, at naglakad sa pasilyo na para bang siya ang may-ari ng gusali. May mga estudyanteng humahanga, may iba na may lihim na naiinis, ngunit may isang pares ng mga mata na hindi umiwas. Sa kanya iyon, ang janitress, isang babae sa 50 taon, nakatayo sa gilid ng pasukan, may hawak na mop. Tuwid ang likod, matalim ang mata, lukot ang uniforme, ngunit matatag ang presensya. Hindi siya pinansin ni Mario. Para sa kanya, wala ito. Isa lang na ingay sa background, ngunit unti-unting nagbago ang lahat.
Dumating ang mas maraming pagsusulit, mas marami ring bagsak, hanggang sa dumating ang pinakamalakas na dagok. Pinutol siya ng kanyang ama. Wala ng credit card, wala ng kotse. Kailangan niyang sumakay ng school bus gaya ng lahat. Isang malamig na umaga, habang naglalakad siya sa pasilyo, nadaanan niyang muli ang janitress. Ngayon, narinig niya itong mahina na nagsasalita habang naglilinis. Ang tanging tunay na karunungan ay ang malaman mong wala kang alam, bulong nito. Napatigil si Mario. Anong sinabi mo? Tumingala siya, payapa, matatag. Walang bagay na maiintindihan mo, bata. Napahalakhak siya ng kaunti, ngunit kumapit sa kanya ang mga salita. Umalingaw-ngaw, tumusok. Lumakad ito palayo na parang walang nangyari, ngunit hindi maalis ni Mario ang boses nito sa isip niya. Umakyat siya sa hagdan ng paaralan, nakasuksok ang mga kamay sa bulsa ng jacket. Iba ang hangin, mas malamig ang gusali, mas maliit. Ang kumpiyansang yabang na lagi niyang dala, naglaho. Naglakad siya ng mabilis, tahimik, na parang may gustong takasan. Kinabukasan, nakuha niya ang kanyang test sa literatura. Inabot sa kanya sa isang simpleng sobre, maayos na nakatiklop. Malamig sa kamay, huling hatol. Binuksan niya ito, umaasang milagro ang makikita. Baka isang awa na 7, ngunit 18 sa 100 ang nakasulat, malaking pulang tinta. Sa ilalim may sulat ng guro, binasa mo ba talaga ang teksto? Nakatitig lang si Mario, kumurap, tumawa ng tuyo, kinakabahan, tumingin sa paligid. Ngunit walang tumawa, kasunod pa nito, iba pang mga pagsusulit, matematika, 20%, iyon ang grado niya sa kasaysayan. Pagkatapos, 31% sa biology at dumating ang pinakamasaklap, 0. Isang malaking 0 na 0. Sa puntong iyon, hindi na nakakatawa. Muli siyang ipinatawag ng guidance counselor, ngunit sa pagkakataong ito, nawala na ang dati nitong lambing. Mario, mariin nitong wika, hindi ka na lang nagiging pasaway, bumabagsak ka na at hindi basta-bastang bagsak. Ayon sa datos, ikaw ang pinakahuli sa buong senior class. Nagkibit balikat si Mario, pilit pinapakita ang kumpiyansa. Panandalian lang to, magpapakuha na lang ako ng tutor. 3 na ang nagkaroon ka, mabilis na tugon ng counselor, at lahat sila nag-resign. Napatahimik siya. Kinahapunan din, iniiwasan ang mga tingin at bulungan. Dahan-dahang lumabas si Mario sa likod na pinto. At nandun na naman siya, ang janitress, nililinis ang natapong soft drink malapit sa cafeteria. Tumingala ito at binigyan siya ng tahimik, magalang ng ngiti. Huminto siya. May sinabi ka dati tungkol kay Socrates. Dahan-dahan itong tumayo, pinupunasan ng kamay sa apron. At naalala mo iyon? Oo, pag-amin niya. Dumikit sa isip ko, bihira namang makarinig ng janitress na nagkuquote ng ancient philosophers. Nakatawid ng braso ang babae at tinitigan siya ng diretsyo. Ang tunay na kakaiba, sabi nito, ay isang batang ibinigay na ang lahat ng bagay pero hindi man lang makapasa sa isang reading test. Tumama yon ng malalim. Dati kang guro, di ba? Tanong niya. Marami akong itinuro, hindi lang filosofiya, tugon nito. Ingles, literatura, ngunit iba ang plano ng buhay. Kung ganun, turuan mo ako, mariing sabi ni Mario. Please, tulungan mo ako. Wala na akong ibang malalapitan. Matagal siyang tinitigan ng babae. Isang kondisyon lang, iwan mo ang yabang at ang apelyido mo sa pintuan. Magsimula ka ulit, mula sa ibaba. Sige, pabulong niyang tugon. Hindi ko na kayang patuloy na bumagsak. Kinabukasan pumasok si Mario sa paaralan bago pa sumikat ang araw. Tahimik pa ang gusali. Nababalutan ng hamog at katahimikan, naglakad siya sa likurang pasukan. Mahigpit ang hawak sa notebook na ibinigay nito noong nakaraang araw. Hindi ito basta papel. Para itong lifeline.
Natagpuan niya si Evelyn, sa East Wing, kalmadong pinupunasan ang sahig sa mabagal at maingat na paikot. May suot na earbuds. Mahina itong humuhuni ng parang gospel music. Nag-atubili si Mario bago lumapit. "Hey, sabi mo tuturuan mo ako, naaalala mo?" Tinanggal ni Evelyn ang isang earbud at tiningnan siya. Payapa, kalmado. "Naaalala ko, Aniya, at sinabi ko rin, hindi ito magiging madali." "Wala akong pakialam," sagot ni Mario. "Kailangan ko ito." Tumango siya. "Kung ganon, magsimula tayo, pero una, kilalanin mo muna ako, Evelyn Diaz." Ngumiti ng kaunti si Mario. "Gaano ka na katagal nagtatrabaho rito?" 3 taon. "At bago iyon, sa ibang paaralan." "At bago pa roon." Saglit siyang tumigil, saka tinitigan siya ng diretsyo. "Isa akong propesor sa kolehiyo, Ingles na panitikan at filosofiya." Bahagyang nanlaki ang mata ni Mario. "Bakit mo tinalikuran yon para dito?" Dahan-dahang tinupi ni Evelyn ang basahan sa kanyang kamay at nagsalita ng walang bakas ng hiya. "Minsan kinukuha ng buhay ang lahat ng akala mong hawak mo at iniiwan ka lang ng tunay mong alam. At ang alam ko, ang mayroon pa ako ay kung paano magturo." Tumango si Mario. Nabigani, sa unang pagkakataon, nakita niya ang lakas na walang kinalaman sa kapangyarihan. "Kaya, saan tayo magsisimula?" tanong niya. "Sinubukan kong magbasa kagabi, pero hindi ko alam kung paano sisimulan." "Iyan ang unang katotohanan," sagot ni Evelyn. "Dinadaya ka ng pride na akala mo naiintindihan mo na. Pero ang tunay na pagkatotoo, nagsisimula iyan kapag inamin mong hindi mo alam." "Marunong akong bumasa," sabay tanggi ni Mario, bahagyang nagtatanggol sa sarili. "Hindi ko sinabing hindi, pero hindi ako tungkol sa pagbabasa ng mga salita. Ang tinutukoy ko ay ang pag-unawa sa nasa ilalim ng mga iyon, sa pagitan ng mga linya." Kinuha niya ang isang luma at gamit na notebook mula sa bag at iniabot sa kanya. "Bawat umaga, bago ang klase mo, magkita tayo rito, 1 oras, at bawat gabi pagkatapos kong maglinis, magsulat ka. Ang natutunan mo, ang naramdaman mo, ang napansin mo." "Walang grado," dagdag niya, "tanging katotohanan lang." Binuksan ni Mario ang notebook. Blangko ang mga pahina, ngunit para itong bukas na pintuan, isang hamon, isang pagkakataon. "Paano kung bumagsak ulit ako?" tanong niya. "Ibig sabihin noon, nagsisimula ka ng matuto." Lumipas ang mga araw, unti-unting nabuo ang ritmo, tahimik, banayad, halos banal. Bawat umaga, pumapasok si Mario ng maaga. Sasalubungin siya ni Evelyn ng walang paligoy-ligoy. Tanging mga tanong lamang. "Anong naramdaman mo sa pangungusap na yon? Bakit kaya hindi nagsalita ang karakter? Para sa iyo, ano ang tunog ng tapang?" Hindi siya nagtuturo ng leksyon. Nagtatanong siya ng mga bagay na nagpapaisip, nagpaparamdam. At dahan-dahan may nagbago. Tumigil na ang mga libro sa pagiging pasanin. Nagsimula na siyang hilahin ng mga salita. Hindi lang siya nagbabasa. Unti-unti niyang nararamdaman ang kahulugan sa likod ng mga pangungusap. At ang dati blangkong notebook unti-unting napupuno, pahina kada pahina. Hindi sagot ang naisulat niya kundi mga iniisip, mga pagninilay, mga takot. Nagsulat siya tungkol sa kanyang ama, tungkol sa bigat ng inaasahan, tungkol sa galit niya sa pagiging hungkag palagi. Binasa ni Evelyn ang bawat salita. Isang gabi habang nagsusulat siya sa cafeteria, dumaan ang 2 lalaki, nagtatawanan ng malakas. Isa sa kanila, si Josh, isang star football player, tinulak ang kasama at nagsabing, "Tingnan mo si Little Alvarez, nagsusulat ng love letter para sa janitress." Naggitgit ang panga ni Mario, handang gumanti, ngunit marahang ipinatong ni Evelyn ang kamay sa balikat niya at bumulong, "Hindi mo masusukat ang lalim gamit ang mababaw na panukat." Napatitig siya sa kanya. Tumagos ang linyang iyon, higit pa sa anumang insulto. Kinagabihan, binuksan ni Mario ang isang mensahe mula sa kanyang ama.
Na-update na ang record mo sa paaralan. Huling babala, ayusin mo o mawawala ang lahat. Wala kang trust fund, walang apartment, wala. Nakatitig si Mario sa mensahe, hindi siya nag-reply. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi siya natakot. Handa na siya. Dumating ang Biyernes, puno ng bulungan at tensyon. Buhay na buhay ang paaralan sa enerhiya ng pagtatapos ng term. Mga report card, mga college counselor, mga pagpupulong para sa graduation, lahat nag-uusap tungkol sa hinaharap. Naglakad si Mario sa gitna ng karamihan, mahigpit ang hawak sa folder na puno ng nirepasong takdang aralin, mga essay na may papuri at isang draft ng pirasong pinamagatang The Illusion of Power, isinulat bilang hamon ni Evelyn. Hindi pa siya kailanman naging proud sa bagay na akademiko noon. Inisip niyang baka lang, ipagmalaki rin siya ng ama niya. Ngunit pagdating sa opisina, naroon na si Carlos Alvarez, nakatayo sa tabi ng bintana, nakasuot ng matalas na gray suit at nakatutok sa telepono na para bang may utang ito sa kanya. "Late ka," malamig na bulong ni Carlos nang hindi tumitingin. "Tapusin na natin ito." Halatang kinakabahan ang guidance counselor nang iniabot ang bagong report card ni Mario. Abutin na sana ito ni Mario, ngunit kinuha agad ni Carlos. Tiningnan niya. Mas maganda na ang mga grado. Malayo pa sa perpekto, ngunit may matatag na pag-unlad. Kalakip ang mga papuring komento ng mga guro, nagpapakita ng inisyatiba, aktibong nakikilahok, malaking pagbabago sa ugali. Isinara ni Carlos ang folder ng may malamlam na kalabog. "Ito ba ang tinatawag mong progreso?" Huminga ng malalim si Mario. "Nagsusumikap ako, totoo. Nagpapakatotoo." "Kanino?" diin ni Carlos. "Umalis na ang huling tutor mo. Sino ang tumutulong sa'yo?" Nag-atubili si Mario. Ayaw niyang isali si Evelyn, ngunit may kung anong boses sa loob niya na nagsabing oras na. Si Evelyn, ang janitress. Katahimikan. Kumurap si Carlos sa katumawa ng tuyo matalim. "Nagbibiro ka, dati siyang propesor, janitress siya." "Yun lang ba ang mahalaga?" singhal ni Mario, tumaas ang boses. "Tinuruan niya akong higit pa kaysa sa lahat ng mamahalin mong tutor. Tinuruan niya akong mag-isip." Lumapit si Carlos, mababa at nagbabantang tono. "Pinapahiya mo ang pamilya. Sinasayang mo ang oras sa mga taong walang maibibigay." Tinitingnan niya ako, balik ni Mario. "Ikaw, kailanman hindi mo ginawa." Tinitigan siya ni Carlos na parang estranghero. "Kung ipagpapatuloy mo to, mawawala lahat. Wala kang kotse, pera, pangalan. Huwag mo akong subukan." Dumagundong ang dibdib ni Mario, ngunit lumabas pa rin ang mga salita. "Siguro kailangan kong mawala ang lahat para malaman kung sino talaga ako." Hindi na sumagot si Carlos, basta lumakad palayo. Sa sumunod na linggo, mas tahimik si Mario, mas galit, ngunit hindi talunan. Napansin niyon ng mga estudyante, pati ng mga guro. Kumalat ang tsismis. May nagsasabing obsessed si Mario sa janitress. May iba namang lantaran siyang kinutya. Muli, nag-post si Josh ng video ni Mario na nakaupo kasama si Evelyn matapos ang klase. May caption na, "Mga leksyon mula sa mga talo." Hindi na tinag si Mario. Sa halip, iprininta niya ang essay niya at ipinaskil sa school reading board na may pamagat, "Hindi ako nagiging mahina dahil sa pag-aaral. Ang kamangmangan ang tunay na kahinaan." Kinabukasan nawala na ang papel, ngunit ang mensahe na itanim na. Lunes ng umaga, kakaiba ang katahimikan. Tumigil ang ulan, abuhin ang langit, ngunit payapa. Magang pumasok si Mario, hawak ang kape sa isang kamay at notebook sa kabila. Natagpuan niya si Evelyn sa likurang pasilyo, naglilinis malapit sa lumang science wing. Tumingala ito nang lumapit siya, kunot ang kilay. "May dala ka na ngayong peace offering? Kape?" Ngumiti si Mario, iniabot ito. "At isa pa." Kinuha ni Evelyn ang tasa at tinitigan siya ng mabuti. "May itsura ka. Yung itsura ng taong magsasabi ng bagay na magbabago sa lahat." Umupo si Mario sa sahig, notebook na sa kamay pa rin.
Nag-search ako tungkol sa iyo. Online. Bahagyang sumikip ang mata ni Evelyn. Ginawa mo, ano? Hindi sa creepy na paraan mabilis niyang dagdag. Gusto ko lang malaman. Kinuwate mo si Socrates. Nagtuturo ka na parang may 20 taong karanasan at nakita ko nga. Isang lumang artikulo. Evelyn Diaz, dati siyang tenured professor sa University of Chicago. Isang guest lecturer. Isang may akdang na ilathala. Isang nagwagi ng mga parangal. Pumikit siya, hinahawakan ng alaala ng ilang sandali. Totong tao ang babaeng iyon, wika niya sa huli. Pero hindi na siya muling iniimbitahan pabalik. Anong nangyari? Marahang tanong ni Mario. Sumandal si Evelyn sa hawakan ng mop, matatag ang tinig. Binunyag ko ang isang skandal sa plagiarism, isang tenured dean, malaking pangalan, malakas ang impluensya. Inalok nila ako ng hush money, tumanggi ako. Kaya binura nila ako, tahimik, kumpleto. Ang mga taong pinagkatiwalaan ko naglaho ng magdamag. Bumaba ang kanyang mga mata. Pagkatapos, namatay ang asawa ko sa isang aksidente sa sasakyan. Papunta siya sa isang komperensyang ako mismo ang nag-organisa. Napalunok si Mario. Kumirot ang dibdib niya. Nawala sa iyo ang lahat. Dahan-dahang tumango si Evelyn. Lahat, maliban sa isip ko at sa boses ko. Tinitigan siya ni Mario, mas sigurado kaysa dati kung ganon gusto kong makipagkasundo. Bahagyang tumaas ang kilay ni Evelyn. Anong klaseng kasunduan? Gusto kong turuan mo ako, talagang turuan, gaya ng ginagawa mo nung nasa universidad ka pa. Huwag kang magpigil. Huwag mo akong ituring na marupok o espesyal. Ayokong maging kung sino dahil lang sa apelyido ko. Gusto kong maging kung sino dahil pinaghirapan kong maging ganon. Pinag-aralan siya ni Evelyn. May nagbago sa kanyang mga mata. Wala na ang kayabangan. Wala na rin ang pagtutol. Ang natira ay isang bagay na totoo. At ang bahagi mo sa kasunduan, tanong niya. Hindi ako susuko, sagot ni Mario. Gaano man kahirap, babagsak ako, magsusulat muli, susubok ulit, magpapatuloy ako hanggang sa makuha ko ng tama. Sandali siyang natahimik, pagkatapos iniabot niya ang kamay niya. Kung ganon may kasunduan na tayo. Nagkamay sila, walang kontrata, walang seremonya, tanging isang ibinahaging katotohanan. Sa linggong iyon, lalo pang tumindi ang lahat. Nilikha ni Evelyn ang isang tunay na kurikulum para sa kanya, hindi nakabatay sa grado o multiple choice, kundi sa pag-unawa, sa lalim. Nagsimulang magbasa si Mario ng mga akda, nina James Baldwin, Langston Hughes at Toni Morrison. Hindi siya gumagawa ng formal na essay, gumagawa siya ng mga pagninilay, mga tanong, mga hinaing, mga pag-asa. Tuwing gabi, iniaabot niya kay Evelyn ang isang notebook na puno ng ideya at sa bawat pagbabalik nito, mas marami itong tanong, mas malalalim na nagtutulak sa kanya pasulong. Sa paningin ng iba, isa pa ring batang nagtatangkang buuin muli ang sarili si Mario. Ngunit sa loob, may mas malaking nagaganap. Makalipas ang ilang araw, dumating si Mario sa kanyang gabi study, may kasamang bago. This is Priya, sabi niya na kaklasiko sa biology. Kailangan niya ng tulong sa pagsusulat. Ngumiti si Evelyn. Mukhang lumalaki na ang klase natin. At patuloy pa itong lumaki. Dumating ang iba pang estudyante. Tahimik, maingat, kumalat ang bulungan. May isang tao sa paaralan na tunay na nagtuturo. Isang taong nakikinig, na may malasakit, na hindi humuhusga. Nagsama-sama sila sa lumang library, ang library na halos wala nang gumagamit. Naging lihim nilang silid-aralan. Nagbasa sila, nagsulat, naghamunan, umiyak, lumago. Maganda ito, ngunit delikado. Isang hapon, ipinatawag si Evelyn sa opisina. Ang assistant principal ay nagsalita gamit ang makintab, profesional na tinig. Miss Diaz, nakatanggap kami ng mga reklamo. Nagtatanong ang mga magulang kung bakit ang mga anak nila ay nakikipagtagpo sa janitorial staff pagkatapos ng klase. Medyo kakaiba. Nagtuturo ako, diretso niyang sagot. Hindi ka opisyal na guru rito, balik ng babae. Hindi iyan kasama sa job description mo.
Tinitigan siya ni Evelyn. Hindi rin kasama ang pagsagip ng buhay ng isang estudyante. Pero ginawa ko pa rin. Hindi sumagot ang assistant principal. Ngunit alam na ni Evelyn kung ano ang kasunod. Kinabukasan nalaman ni Mario. Sinabihan ka nilang tumigil? Tanong niya. Oo, marahang sagot niya. Kalokohan yon, gumagawa ka ng pagbabago. Alam ko, wika ni Evelyn, pero ganyan gumagana ang mga sistema. Hindi nila binabasag ang sira. Binabasag nila ang gumagana kung hindi ayon sa disenyo nila. Nagsikip ang kamao ni Mario. Sasabihin ko sa tatay ko, pupunta ako sa board, gagawin kong publiko. Wag, putol ni Evelyn. Hindi pa. Dapat maging sapat na malakas ang boses mo para tumayo mag-isa. Hindi boses ng tatay mo, boses mo. Huminga ng malalim si Mario. Tumango, naiintindihan niya. Nagsimula na ang revolusyon. Yumakap ang taglamig sa Atlanta. Malalamig na umaga, namamawis na bintana, tahimik na pasilyo. Ngunit sa loob ni Mario, may bagong umuusbong. Mainit, buhay. Isang umaga, sinalubong siya ni Evelyn sa lumang library. Tahimik ang hangin. Nakalimutan na ng karamihan ang silid na iyon. Ngunit ngayong araw parang naging banal na lugar. Umupo siya sa tapat niya, inilapag ang isang luma at gamit na libro sa mesa, saka pinagtagpo ang mga kamay. Tinitigan niya si Mario sa mata. Oras na, wika niya, para ituro sa iyo ang aral na hindi itinuro kailanman ng iba. Yumuko si Mario. Nakikinig ako. Hindi ngumiti si Evelyn. Kalma, tiyak ang tinig. Ang tunay na sikreto ng pagkatuto, sabi niya, ay hindi nakapaloob sa grado mo o sa mga aklat-aralin o sa mga diploma. Tumayo siya at dahan-dahang naglakad. Karamihan, nag-aaral lang ng sapat para makapasa, para makaligtas, para ulitin ang narinig sa iba at umaasang sapat na iyon. Huminto siya at tinitigan siya, pero hindi ganon ang paraan para magbago. Ang tunay na pagbabago nangyayari kapag may nabasag sa loob mo at muli itong binuo, mas matibay, mas matalino, mas matapang. Tahimik si Mario, ramdam niya ang bawat salita. Sinimulan mo na ang prosesong iyon, dagdag niya. Ngunit kailangan mong maunawaan, ang tunay na pagkatuto ay magulo, masakit, personal, pero totoo. Pagkatapos kumuha siya mula sa bag ng isang lumang aklat na may kupas na asul na pabalat. Ang aklat na ito ang nagligtas sa buhay ko, sabi niya, The Souls of Black Folk ni W.E.B. Du Bois. Binasa ko ito matapos kong mawalan ng lahat at tinulungan akong muling hanapin ang landas ko. Kinuha ni Mario ang aklat at binuksan ito. Puno ng mga sulat kamay sa gilid ng pahina. Mga kaisipan, tanong, pananaw. Ibinibigay mo sa akin ito. Pinagkakatiwalaan kita rito. Pero bakit ako? Umupo si Evelyn muli sa tapat niya. Dahil nung una kitang nakita, hindi ka mayabang, nalulunod ka at nakita ko ayaw mong lumubog, gusto mo pa ring mabuhay. Mas mahigpit na hinawakan ni Mario ang aklat. Babasahin ko ang bawat salita, pangako niya. At pagkatapos, magsusulat ako ng isang bagay na totoo, hindi para sa grado, para sa iyo. Tumayo si Evelyn, bitbit ang mop at timba, ngunit bago umalis, tumingin siya sa kanya. Kapag tinanong ka ulit kung kamusta ka sa paaralan, sabi niya, huwag mong sabihing gumagaling ako. Sabihin mong nagiging isang tao ako. Umalis siya. At matagal na nakaupo si Mario, hawak ang aklat, puno ang dibdib, hindi na ng takot kundi ng kahulugan. Hindi na lang niya gustong makapasa, gusto niyang maging mahalaga at may nagbago na sa loob niya. Makikita ito sa paraan ng kanyang paglakad. Hindi na siya kumikilos na parang batang mayaman, hindi parang prinsipe. Kumikilos siya na parang isang taong sa wakas ay nagising. Suot pa rin niya ang mamahaling damit, ngunit may bago ng bigat sa kanyang mga mata. Pokus, layunin, naguguluhan ang mga guro. Ang dating aroganting tagapagmana biglang nagtatataas ng kamay sa klase, nagsusulat ng buong essay, nagboboluntaryo sa mga proyekto.
Sa isang aralin sa kasaysayan, nagtaas ng kamay si Mario at nagtanong, bakit parang footnote lang ang turing ng textbook sa slavery? Natahimik ang silid, pati guro, napahinto. Saan mo narinig yon? Maingat na tanong nito na mula kay Du Bois, kay Baldwin, at mula sa isang babaeng tunay na marunong magturo. Walang nakasagot, pero walang nakalimot. Hindi na lang sarili ang binabago ni Mario. Nagsisimula na rin siyang makita ang iba. Ang tahimik na dalagang laging mag-isa kumakain. Ang binatang may dalawang trabaho, ngunit pumapasok pa rin sa oras. Ang guro na nagbibigay ng makapangyarihang leksyon, ngunit hindi kailanman binibigyang respeto. Nakikita na niya silang lahat ngayon dahil kapag natutunan mong tunay na makita ang mga tao, mapagtatanto mo kung gaano karami ang nananatiling hindi nakikita. Bawat umaga, nagpapatuloy ang kanyang routine kasama si Evelyn. Malalalim na usapan, tapat na tanong. Tuwing gabi, nagsusulat siya, hindi lang para gumanda ang marka, kundi para makaunawa, makaramdam, maging higit pa. Lalong tumalas ang mga essay, mas raw, mas totoo. Nagsimula siyang magsulat tungkol sa lipunan, kawalan ng katarungan, pagkakakilanlan. Hindi siya pinalambot ni Evelyn, ang mga puna niya ay matapang, pula ang tinta. Huwag mo lang sabihin, damhin mo. Maganda ang pangungusap, pero hungkag. Isulat muli, gamitin ang kaluluwa mo. Muling sumusulat si Mario, paulit-ulit, at wala na siyang pakialam sa huhusga, hindi dahil sa kayabangan, kundi dahil alam na niya kung sino siya nagiging. Isang hapon, nagdala siya ng isa pang kaklase sa kanilang study session. Pagkatapos ay isa pa, di nagtagal, ang iniwang library ay naging ibang bagay, isang tahimik na revolusyon. Nagsimulang magturo si Evelyn ng 5 estudyante, 6 na estudyante, minsan 10 estudyante pagkatapos ng klase. Walang grado, walang presyon, tunay na pagkatuto lamang. Hindi lang sila nagsusulat ng essay, nagtatanong sila, natutuklasan ang sarili nilang boses. Ang mga librong matagal nang nakalimutan, naging banal. Ang mga quote ay naging sigaw ng pakikibaka. If you are silent about your pain, they'll kill you and say you enjoyed it. Zora Neale Hurston. The function of freedom is to free someone else. Toni Morrison. Hindi ito tutoring, isa itong paggising, ngunit hindi lahat ay nakakita ng ganun. Isang maulang hapon, muling ipinatawag si Evelyn sa opisina. Sinalubong siya ng assistant principal gamit ang sanay na korporatibong tinig. Miss Diaz, may mga reklamo kami, nag-aalala ang mga magulang, nagtitipon ka ng mga estudyante sa labas ng oras ng klase. Hindi ito autorisado. Nagtuturo ako, sagot ni Evelyn. Hindi iyan ang tungkulin mo rito. Siguro dapat yon, payapa niyang sagot. Tumigas ang tinig ng administrador. Miss Diaz, kailangan naming hilingin na tumigil ka. Hindi siya nakipagtalo, tumayo siya, kinuha ang mga gamit, at umalis ng walang salita, ngunit mas tuwid kaysa dati ang kanyang likod. Kinabukasan, nalaman ni Mario. Pinatitigil ka nila, sabi niya. Natakot sila, marahang tugon ni Evelyn. Natakot sa ano? Sa isang taong walang titulo, aniya, na nagtuturo sa mga estudyante kung paano hanapin ang tunay na kapangyarihan. Nagsikip ang kamao ni Mario. Kung ganon magsasalita ako, gagawin kong publiko. Tatawagan ko si Dad. Marahang ipinatong ni Evelyn ang kamay sa kanyang balikat. Hindi pa ngayon, sabi niya. Kailangang umangat ang boses mo ng mag-isa, hindi bilang isang Alvarez, bilang si Mario. Tumango siya, mahigpit ang panga, nag-aalab ang puso. Sa kaibuturan, alam niya, paparating na ang bagyo. Ang itinayo nila ay hindi mananatiling nakatago magpakailanman. At ganon nga, mas mabilis pang nagbago ang lahat kaysa sa inaasahan niya. Pagkatapos ng klase, nabasa ng ulan, pumasok si Mario sa garahe, hawak ang isang papel. Ang una niyang A sa buong taon, malaki at pulang tinta. Ang pamagat ng kanyang essay, The Courage to Unlearn. Nakaskribol sa itaas ang tala ng guro, nahanap mo na ang boses mo. Hindi validation ang hanap ni Mario.
Gusto lang niyang ipakita sa kanyang ama ang katotohanan. Minsan lang. Natagpuan niya si Carlos sa garahe, nakatayo sa tabi ng bagong electric sports car, abala sa tawag tungkol sa mga business merger. "Dad," sabi ni Mario, iniabot ang papel, "gusto kong makita mo ito." Kinuha yon ni Carlos nang walang emosyon. Sinulyapan ang pamagat. Tumaas ang kilay. "Ito ba ay isang biro?" "Totoong essay ito," sagot ni Mario. "Para sa English class ko, naka-A ako." Umismid si Carlos. "Mario, hindi ito akademiko. Isa lang itong diary. Puno ng emosyon, hindi totoong trabaho." "Tungkol ito sa paglago," balik ni Mario, "sa kahulugan ng tunay na pagkatuto." Itinapon ni Carlos ang papel sa upuang pasahero ng kotse, parang basura. "Sino ang nagturo sa iyo ng kalokohang ito?" Huminga ng malalim si Mario. "Si Evelyn," sabi niya, "ang janitress." Katahimikan, lumapit si Carlos, malamig at matalim ang tinig. "Ang ibig mong sabihin, tinuturuan ka ng isang babaeng naglilinis ng sahig." "Dati siyang propesor," maring sagot ni Mario. "Hindi siya bigo. Ikaw lang ang hindi nakakaunawa sa kanya." Naninikip ang mga mata ni Carlos. Wala siyang halaga. At kung patuloy mo siyang makikita, mawawala ang lahat sa iyo. Pera, kotse, pangalan. Nanginginig si Mario, ngunit sinabi pa rin ang katotohanan. "Siguro yun ang kailangan kong mawala para sa wakas makilala ko kung sino talaga ako." Hindi na nakipagtalo si Carlos. Tanging ang sabi niya, "Ihanda mo ang mga gamit mo, tapos ka na." Kinabukasan, wala na si Evelyn. Tinanggal. Tahimik, walang babala, walang pamamaalam. Inescort palabas ng campus na parang kriminal. Hinagilap ni Mario ang bawat pasilyo. Wala. Ang kanyang coat, ang kanyang mop, ang kanyang timba, lahat na wala. Hindi siya makahinga. Muling bumagsak ang kanyang mga grado. Hindi dahil hindi niya kaya, kundi dahil humina ang apoy sa loob niya. Naglakad siya sa mga pasilyo na parang anino. Ang dati buhay na library muli na namang natahimik at dumating ang huling dagok. Isang bagong anunsyo ang ipinaskil sa school bulletin board. End of year speech contest. Tema, what it means to win in life. Nakatitig si Mario sa papel. Pag-uwi, nagsulat siya. Buong gabi. Hindi para sa grado, hindi para sa gantimpala, para sa kanya. Nakadisplay ang anunsyo ng contest. Sa harap ng paaralan nakasulat ng malalaki. Senior Speech Contest, what it means to win in life. Open to families and the community. Huling takdang aralin ng taon. Malaki ang nakataya. Scholarships, university recommendations, pati media attention. Para sa karamihan, isa lang itong performance. Pero para kay Mario, isa itong digmaan. Nalaman niya ring kinabukasan, tinanggal si Evelyn ng walang babala. Walang dignidad, ang sabi, budget cuts. Alam ng lahat ang totoo. Umalis siya ng walang palakpakan, walang kahit pamamaalam. Umupo si Mario mag-isa sa walang lamang cafeteria. Bukas ang notebook, nanginginig ang kamay. Tinitigan niya ang mga pahinang minsang minarkahan ni Evelyn ng pulang tinta, mga salitang bilugan, mga note na sinulat ng may pag-aalaga, mga tanong na puno ng malasakit. Learning is transformation. Pride is a disguise for fear. You don't need permission to become someone new. Isinara niya ang notebook na yon, nagbukas ng bago at nagsimulang magsulat. Hindi para sa approval, hindi para sa grado, para sa katotohanan. Dumating ang gabi ng contest. Umuugong ang auditorium sa mga bulungan at yabag ng mga sapatos na makintab. Mga magulang sa mararangyang kots, mga estudyante sa nakaayos na blazer, mga college scout na nakahilera sa likuran, hawak ang kanilang mga clipboard. Sa backstage, nakatayo si Mario sa likod ng kurtina, walang designer suit, walang gintong relo, walang name tag na Alvarez. Tanging simpleng navy shirt, maitim na jeans, at isang mensahe, isang tinig na hindi na pag-aari ng iba, isang tinig na sa wakas kanya na siya lang
At ang kanyang kwento, tinawag ang pangalan niya, umakyat siya sa entablado, tumahimik ang silid, tinitigan niya ang buong tao at nagsimula. Ako si Mario Alvarez. Kilala niyo ako bilang batang nagsayang ng gintong tiket. Walang pakialam, bagsak. Sabi nila nasa akin ang lahat, pero wala sa akin ang tanging bagay na mahalaga. Isang taong naniniwala sa akin. Hanggang sa dumating siya, huminto siya. Hindi siya guro ko, hindi opisyal, hindi siya binabayaran para tulungan ako. Wala siyang opisina, wala siyang autoridad, tanging mop ang hawak niya at isang pusong sapat ang laki para makita ang likod ng galit ko. Tinuruan niya akong magbasa sa pagitan ng mga linya, sa mga libro at sa buhay. Tinuruan niya akong magsulat, mag-isip, makinig. Hindi lang niya nilinis ang sahig ng paaralang ito, nilinisan niya ang ulap sa ulo ko. Nagiba ang hangin, yumuko ang mga tao nakinig, pero tinanggal siya, pinatahimik, dahil ayaw ng mga sistema kapag ang isang galing sa ibaba ay nagsisimulang gumawa ng totoong pagbabago. Kaya ngayon, hindi ako nagsasalita para magpa-impress. Nagsasalita ako para parangalan siya. Itinaas niya ang notebook. Sinabi niya sa akin na ang pagkatuto ay pagbabagong anyo, na ang tunay na panalo ay hindi tungkol sa yaman o kapangyarihan, kundi ang maging isang taong karapat-dapat maalala. Lumambot ang boses niya. Baka wala siya rito ngayon, pero nasa bawat salitang sinasabi ko siya. Kaya ano ang ibig sabihin ng tunay na panalo sa buhay? Ang magising, ang bitawan ang pangalan, hanapin ang sarili mong katotohanan at gamitin iyon para iangat ang iba. Katahimikan, isang palakpak, sumunod ang isa pa, hanggang sa sumabog ang buong silid sa palakpakan, isang standing ovation, luha, pati mga guro umiiyak. Mula sa likod ng silid, isang babaeng may headscarf at mahinhin ang mga mata ang nagpunas ng luha at ngumiti. Si Evelyn, bumalik siya, tahimik, para lamang masaksihan ang kanyang liwanag. At si Mario, hindi siya isang Alvarez ng gabing iyon, siya ay sarili niyang pangalan. Kumalat ang video ng kanyang talumpati ng mabilis, una sa mga estudyante, pagkatapos sa alumni hanggang sa media. Bilyonaryong anak, kredito sa janitress ng paaralan sa pagliligtas ng kanyang buhay. Lumayo pa ang headline na iyon kaysa alinmang deal ng Alvarez Corporation. Inalok si Evelyn ng mga speaking engagement sa mga kolehiyo. Pagkatapos isang teaching position, muling nagbukas ang mga pinto, hindi dahil sa resume, kundi dahil sa isang katotohanan na hindi na maikakaila. Pumasa si Mario sa lahat ng klase, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa layunin. Tinanggihan niya ang mga alok mula sa Ivy League. Pinili niya ang isang maliit na kolehiyo na nakatuon sa social justice at edukasyon. Nang tanungin siya kung bakit, sagot niya, dahil gusto kong magturo gaya ng itinuro niya sa akin at magtayo ng lugar kung saan walang kailangang magtanong para mapansin. Mataas ang araw sa Atlanta nang kumatok si Mario sa isang payak na beranda, hawak ang isang sobre. Binuksan ni Evelyn ang pinto, nakasuot ng simpleng cardigan, may payapang gulat sa mga mata. Hindi mo kailangang pumunta pa rito. Dapat lang, sagot ni Mario, iniabot ang sobre. Sa loob, ang kanyang high school diploma, ang kanyang college acceptance at isa pang bagay, isang sulat kamay na panukala. Gusto kong magsimula ng isang bagay, sabi niya, isang sentro, isang lugar kung saan pwedeng matuto ang mga tao gaya ko sa katapatan, sa lalim, walang hiya. Gusto kong tawagin itong Evelyn Institute. Binasa ni Evelyn ang liham. Tumingin sa kanya, luhaan. Bakit ako? Dahil lahat ng ako ngayon nagsimula sa iyo. Kung ganon, sabay nating gawin, bulong niya. Palagi, makalipas ang ilang buwan, nagbukas ang Evelyn Institute sa isang dating community center sa gitna ng syudad. Mga klase, mentorship, mga gabi ng pagsusulat, ang mga batang dating isinuko na ng lipunan, nagkaroon ng pangalawang pagkakataon. Muling nagturo si Evelyn, gamit ang chalk,
Gamit ang mga libro, gamit ang kalayaan, si Mario ang namahala sa mga programa, ngunit hindi siya tumigil sa pagkatuto. Napansin ito ng lungsod, dumating ang mga parangal, sumunod ang mga artikulo. Ngunit ang tunay na gantimpala ay dumating ng isang batang 12 anyos na hirap sa klase ang nag-abot kay Evelyn ng isang notebook at nagsabi, "Dito naramdaman kong matalino ako sa unang pagkakataon." Umiyak siya nun, pati si Mario. Si Carlos, tahimik siyang dumalo sa pagbubukas ng institute, nakatayo sa likod. Pinanood ang anak niyang magsalita tungkol sa katarungan, kababaang loob at paggaling. Pagkatapos ng event, nagkita sila sa labas. "Hindi ko inasahang iiyak ako," amin ni Carlos. "Hindi ko inasahang mapapatawad kita," sagot ni Mario. Nagyakap sila, hindi bilang ama at tagapagmana, kundi bilang dalawang lalaki, nagsisikap. Lumipas ang mga taon, lumago ang institute. Isang gabi muling umakyat si Mario sa entablado. Ngayon ay para sa isang National Education Award. Hawak ang mikropono, tumigil siya sandali saka nagsabi, "Sabi nila bumagsak ako sa lahat hanggang sa natutunan ko ang isang bagay na nagbago sa buhay ko, na ang kadakilaan ay hindi galing sa pagiging nakikita. Nagmumula ito sa kakayahang makakita ng iba. At minsan, ang taong pinakamaraming maituro sa iyo ay hindi nakasuot ng suit." Hawak nila ang mop. Nagbabanggit ng mga pilosopo habang walang nakikinig. Ang pangalan niya ay Evelyn Diaz at hindi lang niya iniligtas ang aking grado, iniligtas niya ang aking kaluluwa.